Dito na tayo kay Marcoleta at kay Gutesa ho, mga boss, 'no? Kung matatandaan ho natin, mga kababayan, ang daming ano, sablay nung kay Gutesa, eh. Yun nga lang pong affidavit na sinasabi, ninotaryohan na daw po, mga kababayan. Yung affidavit, nagpanotaryo, ninotaryohan, kaso peke daw sabi nung abogado na may-ari nung notaryo. Oh, yun pa lang ho, mga kababayan, sablay na. Yung mga nilalaman pa po, mga boss si Pamoser, nung kanyang affidavit, wala na din. Sablay na din po, mga kababayan. O, unang-una, paano ngayon natin pagtitiwalaan yung tao na yun na si Gutesa? Biruin mo, mga boss, ha, kung i-analyze po natin isa-isa lahat ng mga pinagsasabi ni Gutesa, umpisahan na lang po natin doon sa pagbilang ng pera. Di ba? Umpisahan na lang po natin yung binilang daw po, manual, yung pera. Wala daw pong makinang ginamit. Tuloy-tuloy lang po sa pagbibilang. Sa dami po ng iyon, mga kababayan, 48 million kada isang maleta. Oh, 48 million kada isang maleta. 46 maleta yon. Sabi, hindi kakayanin ng isang buong araw na bilangin ng manual lahat ng kaperahan na yan. Di ba? Doon lang din ho, mga bossing. Doon lang din po, sablay na. Pangatlong sa una, isa-isay natin yung mga sablay, Yan, tulungan nyo din ako dyan sa comment section. Sabihin nyo sa akin yung mga sablay. Una, no? Yung notaryo. Peke daw. Yun yung sinabi ng RTC. Yung notaryo, sablay na, peke. Pangalawang sablay ho, mga kababayan, yung sinasabi na binilang daw po yung kaperahan. Tapos, bumaba na sila, ibinaba nila yung 35 na maleta at dinala naman daw po sa bahay ni Martin Romualdez. Kaso yung bahay po, mga bossing, ay ano daw? Under construction. Sino naman ang pagbibigyan mo ng 35 na maleta na merong tagpo 48 million kung under construction yung bahay na yun? Sino yung mga yung mga karpintero at mga construction boy? Di nag-quit na yan. Siguro mabigyan mo ng isang maleta, o quit na ako, ayoko na, bahala na kayo diyan sa buhay ninyo. Mayaman na ako. 'Di ba? Yung pera hindi alam kung kasya sa sasakyan, isa pa ho yan, mga bossing. 'Di ba? Ano pa? Yung bandang dulo ho, mga kababayan, nung kanilang affidavit, nung kanyang affidavit ay ang sinasabi doon, gusto ko po, kinakailangan ko po ng witness protection program. Tapos yung nagsasalita na si Gutesa, hindi naman daw. Kasi may barrel naman daw siya. 'Di ba? Pang-apat, pang-lima, yung pagko-coaching ni Marcoleta, halatang-halata ho yun, mga bossing. Na tipo bang mas kabisado pa ni Marcoleta yung mismong affidavit versus dito kay Gutesa ho. Sabi ni Nick Candido, wala din probe, no? Kung dumaan sa gate ng subdivision. Sabi ni Franz Winnipeg, si Gutesa hindi dapat talaga pagkatiwalaan, mas lalo na po si Marcoleta at Defensor. Si Defensor, kung babalikan natin si Defensor, mga kababayan, meron na ding naging issue yan dati. Yung Adorma Wanay nga daw po, tanim witness din po si ano doon, si Defensor nung dati pa lang, 'di ba? Yung paragraph sabi ni Chris Angel, yung paragraph 20 ang nagdala. Correct. Actually, kung yung sinasabi ho na falsus uno, falsus omnibus, yun sinasabi doon, pag mali na ang isa, mali na ang lahat. No, dito ang daming mali. Ang daming kahina-hinala ho, mga kababayan. 'Di ba? Kaya ngayon, dapat nga hindi na, hindi ko naman pinagtatanggol si House Speaker Martin Romualdez. Kung yung mga ganito pong mga walang patunay, hindi na ho dapat pinapansin ito, mga bossing. Kumbaga wala na. O tapos ngayon, nasaan na? Wala. 'Di ba, Kumaring Pam? Wala na, hindi na nagpapakita.
Ang gusto ho kasi nila mga boss chipamo sir, nung kampo ni ano Gutesa na kapagka sinabi namin diyaan sa Senado, kailangan paniwalaan niyo na agad. Yun yung gusto nilang mangyari. Hindi na po iko-cross-examine. Sabi nga ni Marcoleta, sabi daw ni Gutesa, ang gusto ko lang naman po makatulong dito sa ating bansa. Ganun daw. Ang gusto ko lang naman po isiwalat. Pero siyempre, yung mga senador, tatanungin ka muna, sandali lang, sandali lang. Paano mo mapapatunayan sa amin na tama at totoo yung mga sinasabi mo? Ganun ho no? Bago natin ipatawag si Martin Romualdez or bago natin abalahin yung ibang tao. Siyempre, aalamin muna natin o aalamin muna lahat. Totoo ba yung sinasabi ni Gutesa na mastermind si Romualdez? Hanggang ngayon no, mga bossing, wala silang maipakitang ebidensya. Gigil na nga ho si Marcoleta. Kay Senador Ping Lacson nga din gigil na O, di ba? Pero wala silang maipakitang ebidensya. Paano naman yun? Paano uusad yan? Kahit po sa korte, mga kababayan, ang unang hahanapin, paano mo susuportahan itong mga pinagsasasabi mo laban doon sa kalaban mo? Meron ka bang maipapakitang ebidensya? Pag wala tapos na yun. Wala nang pag-uusapan. 'Di ba? Sabi ni Nancy Enero, di naman religious ang INC. Kulto yan. Naku, kulto daw yan. Props lang ni Ka Eduardo Manalo ang simbahan na INC. Sabi ni Nancy Enero. Sabi ni Annalyn Ando, di rin mapagkatiwalaan kasi dating bodyguard siya ni Vice Presidente. Isa pa ho yun. 'Di ba? Tsaka ito yung dalawa, si Marcoleta at si Mike Defensor. Ano sinasabi nila? Sabi nila patungkol dyan, ay nako, ganito. Parang bago lang nila nakita, bago lang nila kakilala itong si Gutesa. Di ho ba? Pero etong nagkakadiinan etong nagkakaalaman na ho, mga kababayan, biglang ramdam mo sa kanila na sila talaga yung sila talaga yung mas madaming alam kaysa kay Gutesa Napaamin pa nga, 'di ba? Si Mike Defensor na sinasabi, napaamin siya mga bossing na isa siya o kasama siya kasama siya doon sa gumawa nung affidavit ni Gutesa. Bakit kailangan kasali ka o mag-coach ka diyan? Panigurado ko, kung totoong nangyari yan, alam ni Gutesa lahat, kada hibla nung kanyang affidavit. Kung siya din yung sumulat, di ba? Kung siya din yung sumulat. Sabi ni Rolando Marcelo, wala naman tayo magagawa sa pag-iisip ni Marcoleta. Nalamigan na ang bumbunan. Uy, grabe. Hindi naman tinatanggal yung yung buhok nandun naman Paano malalamigan yung bumbunan yan? Sabi ni Kumaring Pam, walang kwenta si BP Inday. Kulang sa leadership skill. Doon, Madam, huwag ka nang pumunta sa leadership skill. Doon na lang po sa skill sa pakikipag-usap sa bayang Pilipino o sa mamamayang Pilipino. Di ba?